Mm. Nakakasawa na kasi puro Sara lang kaya mo itapik. Alam mo, January 17, wala kang pakialam. Ikaw nga, kakasawa ka rin eh. Puro ka sa akin. Ba't hindi ka dun sa ibang vlogger? Oh, kung nagsasawa ka sa akin, mas lalo ako. Marami kaming vlogger, ba't dito ka sa akin lagi? Bakit? Hindi ka pinansin doon? Pasalamat ka, kahit basher ka, pinansin kita dito. Sa ibang vlogger ba, ni PBBM, hindi ka pinansin? Di ba? Kung nagsasawa ka sa akin, mas nagsawa ako sa'yo. Oh, hindi ka invited. Basher kita. Tapos ang lakas mong magsabi sa akin ng ganyan. Kung nagsawa ka, mas nagsawa ako. Ganun lang. Oh, kung gusto ninyong bakit si Sara lang, edi pa imbestigahan nyo yung iba. Di ba? Yun lang. So yun na, mga kababayan. Dito tayo sa sunod. Pilipinas daw, posibleng host para sa interim release ni Digong. Posible ha. Pilipinas, posibleng maging host country para sa interim release ni Digong. So sa madaling salita, posible lang. So wala pang kasiguraduhan. Totoo bang magilit ka ng leeg pag nakalabas si tatay? Hindi ko po sinabing makalabas, ang sabi ko makauwi. Ang layo-layo po. Ang sabi ko, maggilit ako ng leeg kung makauwi si Duterte ng Pilipinas. Hindi ako magilit ng leeg kung si Duterte makalabas. Malay natin kung lalabas lang siya galing CR, hindi namatay ako. Diba? Ulitin ko ha, ang sabi ko, magilit ako ng leeg kung makauwi si Digong ng Pilipinas. Paano ako magilit kung hindi naman nakauwi? Ultimo nga paglabas, hindi nakalabas eh. Diba? Dito tayo. Sabi ni Nicholas Kaufman, posible na ang Pilipinas maging host country para sa interim release ni Digong. Sa title pa lang, posible. So, walang kasiguraduhan. Ayan na naman, mga DDS, pinaasa na naman kayo. May ads lang. Trip.com, your trusted travel companion. Ito na. Patuloy ang paghihintay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court. Kaugnay ng kanilang motion para sa interim release habang UNTV po yan. nililitis ang kanyang kaso. Nilinaw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi siya maaaring magkomento sa mga bansang posibleng tumanggap kay Duterte kasunod ng mga espekulasyong tumanggi umano ang Belgium at Ayan, ito ha. Anong sabi dito? Nilinaw ni Nicholas Kaufman na hindi siya magsalita patungkol sa mga bansa daw na pag-iistihan ni Digong kung sakaling mapagbigyan ng interim release. Pero sinabi niya, posible ang Pilipinas. Diba? Ito isipin ninyo. Hindi siya magkomento kung saang bansa si Digong. Pero nagbigay siya. Posible daw ang Pilipinas. Posible lang naman. Walang kasiguraduhan. Di ba? Alam nyo, ito isipin ninyong mabuti. Kung matalino talaga kayo mag-isip, kung matalino talaga mag-isip, maiisip nyo agad. Bakit? Hindi daw siya magbigay ng komento kung saang bansa. Pero sabi niya, posible ang Pilipinas. So, hindi ka magbigay ng komento tapos sabi mo, posible ang Pilipinas. So wala ka isang salita. Inuuto-uto mo lang talaga yung mga viewers mo. So ito, mga kababayan. Gaya niya, maaari ring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC. Bilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Posible daw ang Pilipinas na tatanggap kay Digong kahit hindi miyembro ng ICC. Basta may sapat na kasunduan. Tanungin ko kayon mga kababayan, kanino ba makipagsundo si Digong? Kung sakaling sa Pilipinas siya. Tanong ko lang. Diba? Pakisagot mga DDS. Pakisagot mga DDS. Ang sabi ni Nicholas Kaufman, posible na ang Pilipinas pwedeng uwian ni Digong sa kanyang interim release basta may sapat na kasunduan. Ang tanong, sinong makikipagsundo sa kanya? Do you think Duterte luluhod sa harap ni Marcos? Hindi Posible kasi bansa niya ito. Ang tanong, hindi nga tayo miyembro ng ICC dahil tinanggal nga ni Duterte ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ang tanong ngayon, ano ang sabi? Ulitin ko ha. Pilipinas, basta't may di miyembro ng ICC. Kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently
in the process of making requests for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on the request for interim release as speedily as possible. Eto, sabi ni Jennifer Francisco, meron na namang isang DDS na gagawin na namang abogado ang sarili. Sabi ko hindi po pwede si Digong umuwi sa Pilipinas kasi hindi tayo miyembro ng ICC. Ngayon, ang tanong niya, hindi tayo miyembro so dapat wala si Digong sa ICC. Sabi niya ngayon, explain ko sa'yo. Alam mo, ganito lang yan. Okay sana kung ang kaso ni Digong na i-file ni Trillanes at mga kasamahan niya sa ICC ay final niya ng 2020. Kasi walang saysay yun, ibabasura lang ng ICC. Kasi bakit? 2018, 2019, hindi na tayo miyembro ng ICC. Ang problema kasi, i-final ni Trillanes ang kaso ni Digong sa ICC, 2017. So, ang sabi ng tagapagsalita ng ICC na si Abdallah, anong pangalan nun? Fadal Abdallah? Yung na-interview ni Maris Umali, na once na i-final na pala yan doon, as long as member pa ang Pilipinas or anumang bansa sa ICC, once na may i-final na kaso doon, infinity na yun. Tuloy-tuloy. Walang expiration, walang tigil, walang katapusan hanggat matapos. Ngayon ang tanong, kailan ba i-final? 2017. Kailan tinanggal? 2019. So, may process na. So, pag na-process na yon, habang tinanggal, hanggang ngayon, ayun, nahatulan si Digong ng guilty sa crimes against humanity. Nagbaba ng warrant, hinuli, together with the Interpol and Philippine National Police. General Torre. So ngayon, ang tanong, bakit nandoon si Digong? Hindi naman tayo membro ng ICC. At bakit hindi makauwi si Digong? Hindi na po talaga makauwi. Bakit? Tinanggal niya Kasalanan niya. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, hindi po ganun yun. Hindi po ganun na porket wala na tayo sa ICC, ay hindi na po pwede na hindi makauwi si Digong. Sabi ni Josephine, Jennifer Francisco, waiting for your liig. Pauwiin niyo muna. Waiting for home, Digong. Kung hindi makauwi si Digong ng Pilipinas, ba't ako magigilit? Alam niyo sa mga DDS, ito lang masasabi ko sa inyo. Umiyak na lang kayo. Ba't ako magigilit? Pauwiin niyo muna si Duterte. Ayun mga kababayan. Hello po sa inyong lahat. Ayan, mega love shoutout po. Ayan po ba mga kababayan? Okay na po ba? I'm back. Kita nyo na po ba? Okay na po ba? Ayan, mega love shoutout po. Ayan po ba mga kababayan? I'm okay na? Okay na po ba? I'm back. So ayun na mga kababayan. Yun ang masasabi ko. Diba? So, sabi ko sa inyo mga kababayan, ito na naman, abogado ni Duterte, pinaasa na naman ang mga bobo niyang supporters. Kinakalat na naman ang katangahan. Pinaasa na naman. Yeah. Sabi niya, huwag ka na mag-live, content mo pa DDS, problema nila, di mo problema yun, loko. Wala kang pakialam, lofi, diba? Nag-vlogger pa ako kung hindi ako mag-content, diba? Pag ako mag-content sa kanila, bawal, pero ako araw-araw nila akong pinag-uusapan. So, saan ang hustisya? Bakit? Ganito na ba kasakit si Kent magsalita? Ganito na ba si Kent? Kasakit? Yun lang. Sabi ni Attorney Santa Maria, may residio pa ang Rome Statute. Kaya mag-aresto si Digong ng ma-aresto si Digong ng Interpol. So yun po yun mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung aking topic na yun. Sunod, bukod doon sa posible daw na ang Pilipinas, ang magiging host ng uuwian ni Digong na interim release. Ito pa, mga kababayan, posible lang ang Pilipinas. So, dito, sabi naman ni Nicholas Kaufman, umaasa siya. Umaasa
Nicholas Kaufman, umaasa na maaprubahan ang request nilang interim release. Kanina, posible, so walang pag-asa. So walang kasiguraduhan kasi posible. Na ang Pilipinas daw. Ngayon naman, umasa. Umasa na naman. Ito, pakinggan niyo. Umaasa ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mabilis na desisyon mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ay kaugnay ng mosyon ng kanilang kampo para sa interim release ng dating Pangulo. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni FPRRD, nauna nang nagpahayag ng mariing pagtutol ang prosecutors sa kahilingan nila na pansamantalang paglaya. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making requests for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on the request for interim release as speedily as possible. Diretso ding sinagot ni Atty. Kaufman ang mga spekulasyong nagsasabi na tumanggi ang ilang bansa, partikular ang Belgium at Australia, na maging host country ni dating Pangulong Duterte kung sakaling pagbigyan ang kanyang interim release. Well, I don't know where Christina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Christina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court, has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. Nilinaw din niya ang mga katulad na pagpapalagay tungkol sa isang bansa sa Latin America na naunang binanggit aniya ni Justice Secretary Crispin Remulla. The same goes, by the way, for Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remulla, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, Alam mo, sa totoo lang, habang tumatagal si Kaufman, naging chismoso na. Oo. Sa totoo lang mga kababayan, Ma'am Desiree Lorenzo, hello po. Habang tumatagal, si Kaufman naging chismoso. Bakit? Hindi naman niya kilala si Remulla. Hindi niya rin kilala si Cristina Conte. Pero yung mga sinasabi ni Remulla, yung mga sinasabi ni Conte, nalalaman niya. Kasi nakikichismis siya. Alam mo yung may mga tao doon na kinikwentuhan siya, tapos pinapakinggan niya. Pag ini-interview siya, sinasabi niya sa mga reporter, sinasabi niya sa mga interviewer. Diba? So habang tumatagal, naging chismoso si Kaufman. Diba? Habang tumatagal, si Kaufman naging marites. Alam nyo ba, ang buhay ni Kaufman, iikot to. Magugulat ka, magiging kilala na niya si Hanilet, makilala na niya si Balaba, makilala na niya si Alputera. Sa totoo lang mga kababayan, makikilala na niya yan. Malayo lang 2 buwan, 3 buwan, si Kaufman marunong na magbisaya. Malayo lang 2 buwan si Kaufman fluent na magbisaya. Bakit? Mas mauna niyang malaman ang salitang Bisaya kaysa sa Tagalog. Kasi bakit? Si Digong Bisaya yan eh. Abangan ninyo yan mga kababayan. Malayo lang 2 buwan, 3 buwan si Kaufman fluent na magbisaya. Sasabihin na niya yan, mga buang man na sila. Mga baho man na sila bilat, mga baho man na sila glubot. Pag niya sa utin sa kumbana, baho daw kog duga. Gagano na yan siya. Sa totoo lang mga kababayan, darating 2 buwan, 3 buwan, tignan nyo, fluent na magbisaya yan. Maritos na yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kababayan, wala na si Kaufman. Habang tumatagal, lalong lumalala ang paasa. Dapat dito, hindi na Kaufman apelyido dito. Attorney Paasa. Attorney Hope. Attorney Hope na dapat ito. Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong 320 yen super sticker. Ma'am Ana, kay Ma'am Martis Mosne, hello po, and kay Jun Carlo. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, ito si Kaufman. Dapat ang apelyido dito, Attorney Nicholas Hope. Bakit? Puro paasa. Puro paasa. Ito yung abogado ni Digong na paasa. Ma'am Midnight, may galab shout out. Biruin mo kung ano-ano, hopeless. Attorney hopeless. Sabi ni Ma'am Yvette. Sabi ko sa inyo kanina, posible daw. Posible lang, walang kasiguraduhan. Tapos ngayon sabi niya, umasa na mag-grant itong interim release. Wala na. Huwag na kayong umasa, mga kababayan.
Attorney Hopeman. Oh, hindi na siya Kaufman. Attorney Hopeman. Puro paasa. Umasa na mag-grant ang interim release. Tapos, posible. Hindi na lang sabihin Pilipinas. Hindi na lang sabihin makalaya na. Hindi yung umasa, aasa. Yeah? Ma'am Elizabeth Elorin, may love shoutout po ma'am. At maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much. Diba? Like po kayo dyan. Nakita nyo? Posible daw ang Pilipinas, so posible lang. Walang kasiguraduhan. Tapos umasang magrarant, so umasa lang. Wala. Huwag kayo maniwala. Masaktan lang kayo. Speaking of masaktan lang kayo, eto. Isunod natin na topic, mga kababayan. Umasa, masaktan. Ito na, mga kababayan. Ano nga ba yan, Kent? Ano nga ba yung